Hi, future criminologies! Ayan. So, ang i-discuss naman natin is all about justification of penalty. So, under justifications of penalty, we have 5. So, nandyan si retribution, atonement or expiation, deterrence, incapacitation and protection, and reformation and rehabilitation. So, bago natin sila i-discuss, ano ba yung ibig sabihin ng justifications of penalty? Kapag sinabi po kasi natin justifications of penalty, future or claims, ibig sabihin lang dyan, ano daw ba yung rason bakit may parusa or bakit may penalty yung isang tao. So, una dyan, pag sinabi nating retribution, ibig sabihin lang dyan is personal vengeance. Or in Tagalog, ito ay paghihiganti. Bale, ang sinasabi dito sa retribution, ibig sabihin lang dyan, naghihiganti yung isang biktima dun sa suspect. Pangalawa, pag sinabi nating atonement or expiation, unlike dun sa retribution, ang pinaghihigantian lang ng biktima ay dun sa isang tao, dito naman sa atonement, ito na yung kabuuan. Or sinabi kong kabuuan, ito yung example, yung people of the Philippines. Kapag nalabag mo yung batas ng Pilipinas, that is a atonement. So, meron tayong tatlong atonement or expiation. Yan yung primary, secondary, at saka tertiary. Next, pag sinabi naman nating deterrence, ibig sabihin, ito ay nagbibigay ka ng lesson. Dito naman, kapag nakagawa ka ng isang krimen, bibigyan ka ng leksyon. Pang-apat naman, meron tayong tinatawag na incapacitation and protection. So, dito naman is kinukulong yung isang tao na nakagawa ng isang krimen o kaya may ginagawang hindi maganda within the society. Dito, inaalisan po siya ng kakayahan para hindi po siya makapanakit dun sa kanyang location or place para po maprotektahan yung society. At panglima po, nandyan yung tinatawag natin na reformation and rehabilitation. Ibig sabihin, to reform and rehabilitate the offender. Dito po ay pinaparusahan siya para po siya ay magbago, para maging maayos po yung kanyang sarili. So, ayan po yung justifications of penalty. Yan po yung mga rason kung bakit may parusa.